ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao na sadyang labis kung magmahal at handang magsakripisyo para sa kanilang iniibig. Kabarangay, gaano ka katapat sa iyong minamahal? Dear Papa Dudut, magandang araw po at sa mga nakikinig po ng Barangay Love Stories, isang magandang araw po sa inyo. Paborito ko na itong pakinggan simula nang madiskubre po ito ng aking kaibigan sa radyo noong nakaraang taon. Naaliw din kasi ako sa mga kwento ng buhay, pag-ibig at iba't ibang karanasan na ibinabahagi ng mga kabarangay natin. Kaya nga po nag-decide ako na sumulat para naman mai-air ninyo sa radyo ang storya ko. Ako nga pala si Jeremy, 29 years old, taga-Taguig. Kung hindi ninyo na itatanong, NGSB ako o yung bang tinatawag na no girlfriend since birth. Focus lamang kasi ako noon sa pag-aaral, bahay, eskwelahan at trabaho lamang ang alam kong puntahan. Pero noong nasa ikalawang taon na ako sa kolehiyo, ay pinakilala sa akin ng matalik kong kaibigan si Michael, ang babae na nagngangalang si Gwen, Papa Dudut. Happy birthday ulit, tol! Grabe, tanda mo na. Uy, makamatanda ka naman. 21 pa lang ako, no? Mas matanda ka pa rin sa akin. Oo na. At least ako kahit papano, may jowa na. Uy, parang, grabe ka, parang below the belt na yan. Okay, totoo naman Hindi ko naman sinabing hindi, pero kailangan mo pa bang banggitin? Kahit naman may jowa ka, di naman ako naiinggit eh. Saka ano naman ang kinalaman nun sa edad mo? Ibig sabihin kasi nun, hindi na tayo teenager. Tol, kung nung nasa ganong edad tayo maintindihan ko pa kung bakit di ka pa nanliligaw ng babae. Pero ngayon, ayaw mo man lang ba subukan magka-jowa? Yahanap kita, ako na bahala sa'yo. Wala naman sigurong batas na kailangang magka-jowa na ako pag tungtong natin ng 20 years old, di ba? Wala nga pero hindi mo mararanasan ang sarap ng ma-in love. At yun ang gusto ko maranasan mo, pre. Sige na, pumayag ka ng ireto kita dito sa chicks na to. Ay, naku. Gwen pangalan niya, pare. Alam mo namang hindi ko priority yan. Kilalanin mo lang. Pag nagustuhan mo, di maganda. Kung hindi, wala namang kaso yun. Tawagin ko na, ha? Pinsan siya ng isa kong kaibigan, tol. Inimbitahan ko rin para magkakilala kayo. Susang sabihin mo, plano mo talagang iset up ako. Sige na, tol. Sigurado ako, pasasalamatan mo ko rito. Teka lang alis muna ako. Tawagin ko lang si Gwen. Hintayin mo Huwag kang aalis dito, huwag kang uuwi. Oo na, sige. Hihintayin ko siya. Yan, sige. Teka lang Ay, pambihirang Michael talaga to. Hindi man lang sinabing may ipapakilalang babae sa akin. Hindi sana. Kahit papano, nakapag-ayos-ayos ako ng sarili. Nasuot ko sana yung nag-iisang bagong polo na meron ako at hindi itong ordinaryo lang ang itsura. Hi. Ikaw ba si Jeremy? I'm Gwen. Hello, Gwen. Nice to meet you. Ako nga pala ako si Jeremy. Totoo nga yung sinabi ni Michael. Anong sinabi niya? Na cute ka. Naku, kulokoy talaga yun. Kung ano-ano na lang pinagsasasabi. Hayaan mo na, totoo naman na cute ka eh. Tsaka kung hindi ka cute, baka hindi kita pinuntahan dito, no? Hindi, biro lang. Upo ka muna, Gwen.
Salamat. So, Jeremy, kumusta ka? Balita ko, architect student ka raw ah. Mahirap ba mag-aral nun? Medyo. Komplikado yung pinag-aaralan namin pero gusto ko naman yung kurso ko kaya na-enjoy ko naman ang pag-aaral. Ganun ba? Sa bagay, iba talaga pag gusto mo yung ginagawa mo, no? Kahit mahirap, masaya ka pa rin. Ganyan-ganyan yung pakiramdam ko nung nag-aaral ako eh. Ano? Bakit? Hindi ka na ba nag-aaral ngayon? Hindi na kasi wala namang pera pantustos sa pag-aaral ko yung mga magulang ko eh. Sabi nila magtrabaho na lang daw ako kasi ganun din naman daw yun. Wala naman akong magawa, gipit kami. Kaya eto, naghahanap na lang ako ng mapapasukang trabaho. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon na makabalik sa pag-aaral, tatapusin ko talaga yung kurso ko. Papadudot ng mga panahong yon ay working student ako. Nagtatrabaho ako sa isang fast food chain bilang all-around crew. Mahirap lang kasi ang pamilyang kinalakhan ko sa probinsya namin sa Romblon. Iniliban ko lang talaga ang pag-aaral ko noong nakakuha ko ng scholarship or nilabang ko lamang ito dahil sa scholarship sa Maynila. Sinabi ko sa sarili ko na pagbalik ko sa probinsya namin ay asensado na ako't isang profesional. Pero ng mga panahong yon ay nagkagustuhan kami ni Gwen. Siya ang unang babae na minahal ko at wala akong ibang gusto kundi ang makapag-provide sa kanya. Nasa pareho kaming pahina ng aming mga buhay kaya naman nakarelate ako ng husto sa sitwasyon niya. At dahil labis ko siyang mahal ay inako ko ang pagpapaaral kay Gwen upang matupad niya ang pangarap niyang makapagtapos. Bukod doon ay nag-live-in na rin kami. Pinatira ko siya sa apartment na nirerentahan ko para makatakas sa magulong pamilya na inuuwian niya papadudot. Nandito na ako. Babe, buti dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay eh. Teka, bakit ngayon ka lang nakauwi? 10:00 na oh. Dapat hanggang 8:00 ka lang, di ba? Oo nga pero kailangan ko kasing mag-overtime, babe. Daming trabaho, kulang pa kami sa tao. Hindi pa dumating agad yung kapalitan ko. Akala ko nga magi-street duty ako eh. Sabi ko may klase pa ako bukas. Naku, grabe naman yung kasamahan mo. Yun yung laging may emergency ko sa bahay nila. Nung isang araw dahilan niya, nagkasakit daw anak niya, nasa ospital. Tapos sumunod, misis naman daw niya. Tapos kanina, nanay naman niya. Ay naku, baka naman palusot lang yan ah. Grabe naman eh, kung sakali hindi magandang palusot yun. Mamaya magkatotoo. Wag naman sana. Ay, bahala siya, ginusto naman niya yan eh. Anyway, kawawa naman ang babe ko. Pagod na pagod. Gusto mo massage kita? Wag na. Marumi pa ako eh. Maliligo muna ako, babe. Sige, magpahinga ka muna. Kumain ka na ba? Oo, tapos na. Okay. Sakto, wala na rin kasing natirang kanin eh. Hindi ako nakapagsaing kasi halos kauuwi ko lang din. Ha? Talaga? Saan ka galing? San pa nga ba? Di sa bahay ng classmate ko. Gumawa kami ng school project na kailangan ng ipasa bukas. Actually may problema nga ako, babe. Oh, ano naman yun? May bayarin kasi kami, medyo malaki. Para dun sa isa pang project. Biglaan lang sinabi. Ewan ko talaga dun sa professor namin. Ang lakas ng amats minsan eh. Late na mag-announce tapos laging urgent. Ay, ganun ba? Magkano kaya aabutin yun, babe? Mga nasa 1,000 rin. Naku. Parang masya-short na ako niyan. Wala ka na bang extra? Ay, wala na eh. Nagpadala kasi ako kay nanay sa probinsya kasi nagkasakit daw si tatay. Wala naman silang ibang maasahan na pwedeng tumulong sa kanila kundi ako. Tapos,
Nagbayad ako sa kuryente, tubig, tsaka sa renta natin. Pasensya ka na babe ha. Mukhang nakadagdag pa tuloy sa gastusin mo yung pag-aaral ko. Ay hindi, wala namang kaso yun. Magastos naman talaga mag-aaral eh. Kaya nga, alam mo nitong nakaraan, napapaisip ako kung kakayanin ko pa ba o ano. Anong ibig mong sabihin? Nako babe ha, huwag mo sana akong pahintuin sa pag-aaral kasi sayang naman yung mga nagastos mo na sa akin. Hindi naman kita pahihintuin, babe. Sinasabi ko lang. Pero ano bang naisip mong solusyon? Na ako na lang muna ang ihinto sa pag-aaral para mapagtuunan ko ang trabaho. Yun lang kasi ang paraan na naiisip ko, lalo nagsabay-sabay ang mga gastusin. Ikaw na lang muna ang mag-aaral at magtapos, babe. Magtatrabaho na lang muna ako para sa atin. Pag pwede na, saka na lang ako babalik sa pag-aaral. Sigurado ka ba? Di ba pangarap mong makapagtapos tayo ng sabay? Oo, pero mauna ka na lang. Thank you, babe. Thank you sa pagsasakripisyo mo. Pangako, hindi masasayang ang mga pinagpaguran mo, ha? Mag-aaral ako ng mabuti, magtatapos. At pag nagkatrabaho na ako ako nang bahala sa atin. Papadudot dahil nagkasabay-sabay ang mga gastusin namin at ako lamang ang kumikita sa aming dalawa ni Gwen, ay ako na ang nagpaubaya. Kahit masakit sa loob ko na pansamantalang huminto sa pag-aaral ay ginawa ko na para makapag-focus sa trabaho. Naging full-time employee ako sa pinapasukan ko at natuon na lamang ang buong atensyon ko sa trabaho. Ang nasa isip ko noon ay papasaan din naman ang pagsasakripisyo ko sakaling makapagtapos ng pag-aaral si Gwen, hindi ba? Tinanggap ko na lamang na hindi na posible ang pangarap naming makagraduate ng sabay. Kaya pinauna ko na lamang siya, papadudot. Umasa ako sa pangako ni Gwen na pag may kakayahan na siyang kumita ng pera, makakaluwag na kami at pagkakataon ko naman para tapusin ang pag-aaral ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, masasabi ko na naging masaya naman ang pagsasama namin ni Gwen. Naging inspirado ako sa araw-araw. Masaya ako nakasama si Gwen sa buhay at malaki ang gaan na dala niya sa akin dahil inaalagaan niya ako. Pinapasaya at minamahal ng husto. Kapalit noon ay ibinigay ko lahat kay Gwen mula sa pera na kailangan niya sa pag-aaral, allowance, pambili ng skincare, bagong damit at sapatos. Nagkayod kalabaw ako para mapagtapos ang girlfriend ko. Hindi na nga ako masyadong nakapagpapadala sa pamilya ko sa Romblon dahil inuuna ko ang pangangailangan ni Gwen sa pag-aaral niya. At hindi nga nagtagal ay nakapagtapos na siya sa kolehiyo, papadudot. Babe, please, sorry na talaga, ha? Sige na, huwag ka nang magtampo sa akin. Hindi ko talaga sinasadya na di magpunta sa graduation mo. Paano di sinasadya? Yung tagal-tagal ko nang sinabi sa'yo yung araw at oras ng graduation ko. May pa-oo ka pa na pupunta ka tapos ni Anino mo hindi ko nakita doon. Sobrang busy ko kasi sa trabaho tapos hindi pa ako pinayagang mag-undertime ng boss ko. Kaya wala na akong nagawa. Puro ka na lang trabaho. Yan na lang ang jowain mo, wag na lang ako. Babe naman, intindihin mo rin sana. Saka tayo rin naman ang nakikinabang sa trabaho ko, di ba? Kung hindi dahil dito, hindi tayo makakaraos sa araw-araw. Oo na. Alam ko naman yun Masama lang ang loob ko na wala ka sa pinakamahalagang araw na yun. Kasi, syempre dedicated sa'yo yung graduation ko, di ba? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko matutupad yung pangarap kong makapagtapos ng kolehiyo. Babe, pasensya ka na kung nagtampo ako ha. Pero malaki yung pasasalamat ko sa'yo at utang na loob na rin kasi nakabalik ako sa pag-aaral tapos
Nagsakripisyo ka pa para sa akin. Walang anuman, babe. Saka lahat gagawin ko para sa'yo. Ganun kita kamahal eh. Swerte ko naman sa'yo, babe. Thank you ulit ha. Naku, ako ang maswerte sa'yo. Kasi simula nang dumating ka sa buhay ko, naranasan kong mahalin. Naranasan kong maging masaya. Akala ko sapat na nag-aaral ako ng mabuti at nagtatrabaho para matustusan ang pag-aaral ko. Pero hindi pa rin pala. Nung dumating ka, binigyan mo ako ng dahilan para pagbutihin ang mga ginagawa ko sa buhay. Natuto rin akong magsikap para sa atin. Alam mo, hindi lang ikaw ang graduate ngayong araw, babe. Kundi ako rin. Salamat talaga, babe ha. Babe, may regalo pala ako sa'yo. Ha? Ano yun? Medyo matagal-tagal ko rin tong pinag-ipunan. Plano kong ibigay sa'yo ngayong graduation mo. Ano yun, babe? Na-excite naman ako. Hindi ko akalain na may paganyan ka pa. Oo naman. Siyempre, mahalaga ka sa akin eh. Oh, salamat, babe. Pero yung regalo ko, simple lang naman to. Bale, staycation yun sa Tagaytay para sa 2 araw at 1 gabi. Talaga? Oo, gusto ko kasing magbakasyon tayo at mag-relax lalo. Yan, nakagraduate ka na. Saka, yun ang naisip kong iregalo kasi kailangan natin eh. Saksi ako sa mga hirap, puyat at pagod mo sa pag-aaral lalo nung papalapit na yung graduation day mo. Babe, maraming salamat ha. Grabe, hindi ko inasahan tong regalo mo. Nasurpresa talaga ako. Walang anuman, babe. Excited ka na ba? Naku, tinatanong pa ba yun? Siyempre naman. May pang my day na ako sa social media. Sigurado kaiinggitan na naman ako ng mga kaklase ko. Last time kasi, panay sila sabi na wala para akong ibang lugar na napupuntahan, kundi eskwelahan lang tsaka bahay ng kaklase namin pag gumagawa ng project. O ngayon, nga sila sa regalo ng boyfriend ko. Palibhasa sila hindi magawang tratuhin ng maayos ng mga boyfriend nila. Papadudot, matagal-tagal ko ring pinag-ipunan ang surprise staycation para kay Gwen bilang regalo sa kanyang graduation. At kitang-kita ko naman na napasaya ko siya ng husto. May ugali ang girlfriend ko na kung todo flex ng mga ganap sa buhay niya sa social media. Kaya naman inasahan ko na maala PowerPoint presentation ang my day noong nagtagaytay kami. Hindi nagtagal ay naging abala naman sa paghahanap ng trabaho si Gwen dahil nag-uumpisa pa lamang siya ay sinuportahan ko siya lalo na sa pinansyal na aspeto. Binigyan ko siya ng allowance mula sa pamasahe, pangkain at pambili ng maayos na kasuotan para sa kanyang interview. Masikap naman sa paghahanap ng trabaho si Gwen at hindi nga nagtagal, nagbunga yon ng matanggap siya sa corporate world, papadudot. Babe, Ano yan, babe? may gumugulo kasi sa isipan ko. Tungkol sa naman? Nakita ko kasi kanina yung lumang uniforme ko sa kolehiyo nung naglalaba ako. Tapos, naalala ko yung mga panahon na nag-aaral ako. Wala lang, na-miss ko lang yung pakiramdam. Kala ko sasabihin mo, gusto mo nang bumalik sa pag-aaral eh. Naisip ko rin yun, kaya nga sabi ko may gumugulo sa isip ko eh. Nakapagtapos ka na naman tapos meron ka na ring trabaho. Baka panahon na para bumalik ako sa pag-aaral, babe. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko? Yung totoo lang ha, wag muna babe. Ha? Bakit naman? Kasi nagsisimula pa lang ako sa trabaho. Hindi pa nga ako regular eh. Paano kung hindi ako makapasa? Paano kung hindi ako maregular? Natural lang na maghahanap ulit ako ng panibagong mapapasukan, di ba? Baka hindi ko kayanin ng mga gastusin natin yan. Magwo-working student naman ako para kahit di na ako umasa sa'yo, babe. Ako na ang bahala sa sarili ko basta gusto ko lang makabalik sa pag-aaral. Hindi ka ba nakikinig?
Ang sabi ko, wag na nga muna, di ba? At kahit na mag-working student ka pa, hindi pa rin garantiya yon na hindi tayo magigipit. Sa ngayon, sweldo mo yung inaasahan natin eh. Pag nag-aral ka ulit, mababawasan yung kinikita mo kasi hindi ka na magiging regular sa trabaho mo eh. Sa ngayon, hindi muna ako makakapangako na makakapagbigay kasi gusto ko munang masolo yung sweldo ko. Ha? Sorry, pero nitong nakalipas napag-isip-isip ko na marami akong gustong gawin. Mga lugar na gustong puntahan at mga bagay na gusto kong bilhin para sa sarili ko. Hindi pa ako handa sa responsibilidad pag nawalan ka ng stable na income kung mag-aaral ka ulit. Siguradong mahahati yung atensyon mo, babe. Pero, babe, di ba nangako tayo sa isa't isa na pag nakatapos ka na, ako naman ang magtatapos? Oo nga. Hindi ko pa rin naman nakakalimutan yun eh. At saka gusto ko pa rin naman makapagtapos ka pero wag muna ngayon, okay? Kung hindi ngayon, kailan pa? Di saka na. Pagkalipas ng 2 o 3 taon siguro. Ang tagal naman nun, babe. Anong matagal doon? Nahintay mo nga ako makagraduate oh. Iba naman kasi yun. Pareho lang yun. Kung nagawa mo noon, magagawa mo pa rin ngayon. Sige na, babe. Supportahan mo na lang ako. Saka na muna yung pag-aaral mo. Pwede ka namang bumalik anytime pero wag lang muna ngayon. Sige, babe. Yay! Thank you, babe. The best ka talaga. Anong gusto mo? Ipagluluto kita. Sabihin mo lang, dali. Papadudot malungkot ako matapos hindi suportahan ni Gwen ang kagustuhan kong bumalik sa pag-aaral at makapagtapos. At kahit na pinaliwanag naman niya kung bakit ay nanikip pa rin ang dibdib ko dahil ramdam kong hindi siya handang magsakripisyo para matupad ko naman ang pangarap ko. Umasa kasi ako sa pangako namin sa isa't isa na kapag nakapagtrabaho na siya, pagkakataon ko naman upang unahin ang aking sarili. Pero sandali lamang ang tampo ko na yon dahil sa abot ng makakaya ko. Inunawa ko ang pinanggagalingan ni Gwen. Hinayaan ko siyang i-enjoy at sulitin ang sweldo niya dahil pinaghirapan naman niya itong kitain habang ang pera na kinikita ko naman ang bumubuhay sa amin. Aaminin ko na nakaramdam ako ng matinding kapaguran subalit mapagtiis po akong tao. Lahat ay titiisin ko, Papadudot, sa abot ng aking makakaya. At dahil mahal ko si Gwen, lahat ng yon ay handa kong gawin, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi nagtagal ay na-regular si Gwen sa trabaho kaya masayang masaya ako para sa kanya. Lumabas pa nga kami noon para mag-celebrate. Dahil sa magaling makisama at magaling din sa kanyang trabaho ang kasintahan ko ay mabilis po siyang na-promote. Mas mataas ng 3 beses sa kinikita ko ang sweldo niya. Kaya naman umasa ako na baka pwede na niya akong tulungan sa mga gastusin namin sa bahay. Subalit ipinamukha sa akin ni Gwen na ako daw dapat ang bumuhay sa kanya. Dahil ako ang lalaki sa aming dalawa. Hindi siya nag-aambag kesyo may pinaglalaanan daw siya ng pera niya. Ang akala ko, Papadudot, ay nagbibigay siya sa kanyang pamilya pero sarili lang pala niya ang pinagkakagastosan niya. Hindi naman sa sinisilip ko siya pero nagtataka kasi ako. Dahil kahit malaki naman ang sweldo niya ay palagi pa rin siyang gipit at may mga pagkakataon na umaasa pa rin siya sa akin para bigyan siya ng allowance. Siyempre hindi ko naman siya matitiis kaya nagbibigay pa rin ako. Bukod doon ay pinaglalaba ko rin siya ng mga damit niya. Ako rin ang nagluluto ng pagkain namin at naglilinis ng aming inuupahan. Babe!
Asan na yung pula kong blouse? Nalabahan mo na ba yon? Naku. Huwag mo sabihin hindi pa. Sorry. Masama kasi ang pakiramdam ko eh. Jeremy naman, sana sinabi mo na hindi ka makakapaglaba para ako na yung naglaba. Kailangan ko pa naman yun ngayon. O, paano na yan? Ano susuotin ko? Sige nga. Marami ka pa namang ibang damit dyan, di ba? Oo nga, pero paborito ko yun at yun ang gusto kong suotin. Kainis naman eh. Sabi ko may sakit ako, hindi ka man lang ba naawa sa akin? Mukhang sipon lang naman yung sakit mo. Pwede mo namang inuman ng gamot para mabilis kang gumaling. Ay, naku. Teka nga. Ano ba yon? Saan ka pupunta, Linggo ngayon? Ha? Makikipagkita sa kliyente ko. Kahit linggo. Ngayon lang na libre yung kliyente ko na yon, kaya kabilin-bili na ng big boss namin. Kitain ko kahit ano pang araw yan. Ay, grabe naman trabaho yan. Imbis na pahinga mo na dapat ngayon eh. Pabayaan mo na. Malaki rin kasing pakinabang nitong kliyente namin na to sa kumpanya pag nakuha namin. Talaga iiwan mo ako? Oo, bakit? Mahalaga yung pupuntahan ko, no? Mas mahalaga pa sa akin. Jeremy naman, hindi ito panahon para mag-isip bata ka dyan. Tanda-tanda mo na eh. Pasensya na. Napapansin ko lang kasi na masyado ka nang busy sa trabaho eh. Para bang nakakalimutan mo na ako minsan. Kahit nandito ka sa bahay, wala kang ibang bukang bibig kundi trabaho. Hindi na tayo nakakapagkwentuhan tulad nung dati. Magkasama naman tayo sa bahay, di ba? Ano pa bang minamaktol mo dyan? Uy, hindi ako nagmamaktol ah. Hindi raw nagmamaktol pero ang haba-haba na ng nguso mo dyan, oh. Gupitin ko yan eh. Sobra ka naman. Sobra na kung sobra pero inis pa rin ako sa'yo kasi hindi mo nilabhan yung damit ko. Ay, Lucky charm ko yun eh. Pag hindi ko na-close yung deal sa kliyente namin na tumamaya, sisisihin talaga kita. ano naman ang kinalaman ko dyan? Saka may sakit nga ako. Hindi mo na nga ako kinumusta, pinagalitan mo pa ako. Di naman yata patas yun. Lumalabas na mas mahalaga pa sa'yo yung damit mo, yung trabaho mo, yung kliyente nyo kaysa sa akin na boyfriend mong may sakit. Tinan mo talaga tong taong to, nanumbat pa. Hindi ako nanunumbat. Ay nako, baka mahawaan mo pa ako. Di ko afford magkasakit ngayon, maantala yung trabaho ko. Ay nako, dyan ka na nga, maiwan na kita. Uy, saan ka pupunta? Maghahanap ng damit na masusuot. Panira ka ng araw, nakakainis ka. Papa Dudut, malungkot ako sa naging pag-aaway namin ni Gwen dahil bihira lamang kaming magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Mapagkumbaba kasi ako at maunawaing klase ng tao. Kung may pagtatalo man kami, ako ang unang nagsosorry at nakikipagbati. Pero pakiramdam ko ay sobra na niya akong naabuso ng mga panahon na yon. Hindi naman ako humihingi ng labis na atensyon pero pinagkait niya pa rin at kung ano-ano pang mga masasakit na salita ang sinabi niya sa akin na para bang wala kaming pinagsamahan. Dahil sa damdaming yon ay kinausap ko ng masinsinan si Gwen pagka-uwi niya sa apartment. Sinabi ko sa kanya na nasaktan ako sa mga sinabi niya sa akin pero imbes na unawain ang pinanggagalingan ko ay sinabihan ako ni Gwen na kalalaki kong tao masyado raw akong madamdamin. Pakiramdam ko Papa Dudut ay wala akong puwang para magpahayag ng nararamdaman ko. Ilang araw din kaming hindi nagpansinan ni Gwen kahit na magkasama kami sa isang bubong. Alam ko Papa Dudut na hindi talaga siya ang tipo ng tao na unang nakikipagbati. Kaya nung hindi na ako nakatiis ay ako na ang gumawa ng paraan para magkaayos kami, Papa Dudut. Alas 5 na. Malapit nang lumabas si Gwen sa opisina nila. Excited na ako sa magiging reaksyon niya sa dala kong bulaklak para sa kanya. Ay, hindi pa naman niya alam na plano ko siyang sunduin ngayon. Ay. Ha? Teka, si Gwen yun ah. Kanina pa ba siya dyan sa labas? Hindi ko siya agad nakita. Sandali. May humintong motor sa harap niya. Sasakay ba siya? Oo nga, sasakay nga siya. Sino yung lalaking yun? Saan sila pupunta?
Saan ka Ay, galing? Diyos ko po naman, Jeremy! Ginulat mo naman ako. Sabi ko saan ka galing. Ha? Eto, kararating ko lang oh. Mamaya ka na nga magtanong, pwede? Pagod pa yung tao Saan ka sabi galing? Ano ba? Sinong kasama mo? Jeremy naman, bakit ka naninigaw? Ikaw kasi! Ayaw mo sumagot agad! Bakit? Nag-iisip ka pa ng palusot kung saan ka talaga pumunta? Kitang-kita ko may kasama kang lalaki. May inangkasan kang motor kanina. Ha? Saan naman nanggaling yan? Huwag mo nang subukang itanggi kasi nandun ako sa labas ng building ninyo kanina. Plano sana kitang sunduin. May dala pa nga akong bulaklak para sa'yo oh. Ayan, tingnan mo. Nalanta na lang kakahintay sa'yo. Yayayain sana kitang makipag-date para makapagbati na tayo tapos makikita ko lang na sumama ka sa ibang lalaki. Sino siya, Gwen, ha? Sabihin mo, Gwen, sino siya? Nakikiusap ako, Gwen. Sino nga siya? Si Alec. Gwen, niloloko niyo ba ako? Jeremy, sorry. Niloloko niyo nga ako. Gaano nakatagal, Gwen? Sabihin mo, gaano nakatagal? 2 buwan na yung nakakalipas. Nakilala ko siya nung isang beses na umattend ako sa conference na ginanap sa office nila. Sobrang talino ni Alec. May mataas din siyang posisyon sa kumpanya nila. Sa katunayan, hinahangaan ko nga siya eh. Pinakilala kami sa isa't isa ng mga boss namin tapos doon na nagsimula yung ugnayan namin. Nung una trabaho lang ang pinag-uusapan namin tapos... Paano mo nagawa sa akin to, Gwen? Nagtiwala ako sa'yo, akala ko matino ka. Akala ko hindi mo ako magagawang lokohin. Sorry Jeremy, pero napag-isip-isip ko na mas gusto ko si Alec kesa sa'yo. At bakit, ha? Bakit dahil katulad mo siya? Ka-level mo ng posisyon sa trabaho samantalang ako hamak lang na nagtatrabaho sa fast food? Oo! Sorry pero yun talaga yung realization ko eh. Gusto ko ang makakasama ko. Yung naiintindihan ng trabaho ko. Yung nakaka-relate sa akin dahil pareho kami ng ginagawa. Hindi katulad mo na malayong malayo sa akin. Ano yung pinagsasasabing mo maiintindihan ng trabaho mo? Sa abot ng makakaya ko, iniintindi kita. Ang sabihin mo, mapaghanap ka lang talaga. Ginamit mo lang ako, Gwen. Ginawa mo lang akong sponsor para gumanda ang buhay mo tapos iiwan mo lang din pala ako sa dulo. Ang sama-sama mong tao. Sana hindi na lang ako naniwala sa'yo. Sana inuna ko na lang ang sarili ko noon. Sana hindi ka na lang dumating sa buhay ko. Kung sasaktan mo lang din ako ng ganito. Papadudod, ang gusto ko lang naman ay suportahan ako ni Gwen sa pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral tulad ng pagsuporta ko sa kanya. Pero binigo niya ako. Hindi na nga niya nagawa ang bagay na yon, pinagpalit niya pa ako sa ibang lalaki at pinamukha sa akin kung gaano ako kababa sa paningin nila. Durog na durog ang puso ko na mga panahong yon. Lalo na pagkatapos ng away namin ni Gwen ay siya pa talaga ang may lakas ng loob na makipaghiwalay. Nanlit ako ng husto sa sarili ko pero mabuti pa rin ang Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. Unti-unting nakabangon ako para akong nabunutan ng malaking tinik sa lalamunan nang maghiwalay kami ni Gwen, Papadudot. Medyo huli ko nang napagtanto na baka redirection ng Diyos ang mga nangyari. Hindi na kasi ako nagigipit noon at nakaipon pa ako ng pera upang makabalik sa pag-aaral. Hindi nagtagal ay nakapagtapos ako ng kursong civil engineering at naging ganap na profesional. Ginawa ko yon hindi para sa dati kong kasintahan kundi para sa sarili ko at sa pamilya ko na naniniwala at nagtitiwala sa kakayahan ko. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-area ang story ng buhay ko, Papadudut. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Number 1 kayo sa puso ko. Ang inyong kapuso at kabarangay forever,
Jeremy. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.